Magandang araw mga bata, narito na ang ating aralin sa quarter 1, week 5 at nasa day 2 na tayo. Tatalakayin natin ngayon ang letrang L, mga paskil o signages. So doon sa nakaraan nating aralin, natatandaan niyo pa ba kung ano ang tinda ni Kikay base sa tinalakay natin noong day 1? Natatandaan nyo, ito ay kalamay. So ano ang magandang ugali na taglay ni Kikay? So, siya ay isang masipag na bata, 'di ba? Kasi sa murang edad ay tumutulong na siya sa pagtitinda. Matulungin din siya. O, ngayon nais kong tingnan ninyo ang mga sumusunod. O, ano kaya ito? Yan. So, may nakalagay lalaki. Nakita nyo na ba to? O, madalas nung nakikita sa public na palikuran o CR. Okay? So, pag may nakalagay na ganito, ibig sabihin lalaki lang yung pwedeng umihi. Exit o labasan. Okay, dito lang pwedeng lumabas, hindi pwedeng pumasok. Then, bawal magkalat dito. Usually, ganito lang yung nakalagay, drawing, walang nakasulat. So, kapag ganito lang yung nakalagay, alam niyo na na bawal magkalat ang ibig sabihin yan. Mabagal na sasakyan, mamalagi sa kanan. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nagdadrive ng sasakyan, dapat sa kanan ka lang kung mabagal kang magpatakbo o mabagal yung sasakyan mo. Kagaya ng bisikleta, yung mga e-bike din. Yan. So, talakayin natin ang nilalaman ng mga paskil o signages na madalas nating makita sa loob at labas ng ating paaralan. Tatalakayin din natin ang tunog at mga salitang may letrang L sa iba't ibang posisyon nito. So, pagpapaunlad ng talasalitaan. Basahin nyo nga, simula. Pag sinabing simula, ang ibig sabihin nito ay umpisa, beginning, or start, hulihan. O, pag sinabi nating hulihan, dulo o yung katapusan or end. Paskil or signage. Ibig sabihin ng paskil or signage, ito yung mga usually drawing lang o no? Walang salita. May mga ilang signages na may mga nakasulat na mga salita. Ito ay nagbibigay ng impormasyon na nakadikit o nakasabit. So, halimbawa ng signages o paskil, ano ang kahulugan o ibig sabihin nito? O kanina ipinakita ko na 'to, 'di ba? So, ibig sabihin nito ay exit o labasan. Saan ba ninyo ito madalas nakikita? O puwedeng meron nito sa paaralan, meron din sa mall, okay, sa mga ospital, 'yan. Yung mga pampublikong mga lugar kung saan maraming tao, madalas magkabukod ang labasan at saka pasukan. So, hindi ka puwedeng pumasok dito. Next, bawal magkalat dito. O 'yan, 'pag nakita niya na may gano'n, 'di ba, dun sa nakaraan nating mga aralin, kapag may ganyan, ibig sabihin bawal. Tapat ko, linis ko. So, ano bang ibig sabihin ng tapat ko, linis ko? So, pag sinabing tapat ko, linis ko, halimbawa katapat ng bahay nyo, ikaw ang may responsibilidad na linisin yun, hindi yung kapitbahay mo. So, kailangan mapanatili mong malinis yun. At syempre, hindi mo dapat ikakalat yon sa kapitbahay mo. Mabagal na sasakyan, mamalagi sa kanan. So, nabanggit ko na 'to kanina. So, kung kayo ay halimbawa, nakasakay o yung mga magulang niyo nakasakay sa e-bike o kaya sa, nagba-bike lang kayo, may nakalagay na babala or signage na ganito, dapat susunod kayo 'no. Lalo na kung nasa highway 'no, kasi mabibilis do'n ang sasakyan. So, makaka-cause ng traffic kung gigitna. Ngayon, nais kong tukuyin ninyo ang mga salitang may letrang L sa paskil o signage. Labasan. O, asan ang letrang L dito? Ayan, so na ito. Yan. So, saan marinig ang tunog ng L? Labasan. Ito ay nasa unahan. O, pag sinabi nating unahan, ito yon ha. Unahan. Next, bawal. Bawal. So, nasan ang tunog ng letrang L? Ayan, nandito. So, nasan 'to? Ito ay nasa hulihan o pinal. Okay, ang ibang tawag sa hulihan ay pinal kasi, final in English. Okay, ayan, nandito. Next, linis. Linis. Linis, nasaan ang tunog ng L? So, nasa eto, nasa unahan.
Kasunod, mabagal. Mabagal. Nasaan ang tunog ng L? Okay, nandito. L. Mabagal. Okay? So, ito ay nasa pinal o hulihan. So, sabihin kung anong posisyon ng tunog ng letrang L. Nunal. Nunal. Ito ay, nandito to. Ano to? Pinal o hulihan. Next, leeg. Leeg. So, nandito yung L. Ito ay unahan. Labi. Labi. Nandito yung tunog na L. Labi. Ito ay nasa unahan. Lalamunan. Lalamunan. So, dalawa yung L dito, pero ang tutukoyin lang natin kung ito ba ay nasa hulihan o nasa unahan. So, eto na lang. Ayan, ito ay nasa unahan. So, eto, kung tutukuyin natin to, nasa gitna yan. Pangil. Pangil. Nasaan ang tunog ng L? Okay, ito ay nasa pinal o hulihan. So, mga salitang may tunog na L sa unahan. L, lima. L, lima. Nasa unahan yan. Tandaan, ito ang unahan, ha? Next, L, libro. L, libro. So, nasaan? Ayan, nandito. Okay? Next, unahan yan. L, laro. Laro. So, nasaan? Okay, nasa unahan. Next, lansones. Lansones. Nasaan? Unahan din. Very good. Luma. Luma. Ito ay nasa unahan. Ito naman ang mga salitang may tunog na L sa hulihan o pinal. Pasyal. Pasyal. Okay, ayan, nasa pinal o hulihan. Mahal. Mahal. Nasa pinal o hulihan. Dasal. Dasal. So, pinal o hulihan. Aral. Aral. So, nasa pinal o hulihan. Kasal. Kasal. So, ito ay nasa pinal o hulihan. So, maaaring mabago ang kahulugan ng salita kapag pinalitan natin yung unang inisyal na tunog o unang tunog na L. Halimbawa, etong B, papalitan natin ng L, naging lata. Yung bata, naging lata. Kasi pinalitan natin yung B ng L. Next, etong baso. Ayan, yung B, pinalitan natin ng L, naging laso. Baso, laso. Napansin nyo ba kapag pinapalitan natin yung bagong salita at saka yung lumang salita, magkatugma. O yan, di ba? Magkatugma, pareho kasi sila ng hulihan. So, yung baso naging laso dahil pinalitan natin ng B, ng L, pero sila ay naging magkatugma. Puto, buto. Ito naman, yung P, pinalitan natin ng B, naging buto ang puto. Lola, pinalitan natin ang L ng B, naging bola. Lola, naging bola. Pero sila ay naging magkatugma. Lata, lata. Pinalitan natin ng L ng M, naging mata. Lata, mata. Ngayon, nais kong sabihin ninyo kung anong tunog ang nawawala sa ngalan ng larawan. Lima. Lima. Anong tunog? Parinig nga ako. Lima. Laso. Laso. Anong tunog ang nawawala? Laso. Papel. Papel. Anong tunog ang nawawala? Okay, papel. So, nasaan ang L? Nasa pinal o hulihan. Buhol. Buhol. Ano ang nawawala? At nasaan ito? Nasa pinal o hulihan. Kuhol. Kuhol. So, nawawala ulit ang L sa hulihan o pinal. So, ngayon, nais kong palitan ninyo ang inisyal na L ng mga salita upang makabuo ng bagong salita. Lata. Lata. Ano kayang pwede nyong ipalit dito? O, pwede nyong palitan ang L ng B.
Ito ay magiging ba. Okay? Yan. Laso. Laso, palitan ng l. Anong pwede nyo ipalit dyan? O, pwede nyo ulit palitan ng b. Magiging baso. Kasunod, lola. Lola, palitan natin ng l. Anong pwedeng ipalit dyan? So, pwede ulit b. Bola. Magiging bola ang lola. Kasunod, yan. So, ang letrang L ay maaaring matagpuan o makita natin saan? So, sa unahan, pinal o hulihan ng salita. So, natutunan nyo rin na mahalaga ang mga paskil o signages dahil ito ay nagbibigay ng impormasyon sa atin. Yan. Kung may balat ka ng candy sa kamay at nakita mo ang paskil na ito, ano ang dapat mong gawin? So, dapat itapon mo ito sa basurahan. Kung walang basurahan, ilagay mo na lang ito sa bulsa mo. Tsaka mga bata, kahit walang paskil na ganito, hindi pa rin daw pa tayo nagtatapon ng basura kahit saan. No? Practicein na natin yun para maging malinis ang ating kapaligiran. So, alalahanin nyo. So, ang Pilipinas ay nangunguna na sa may pinakamaraming basura. Kaya, ayan, kayo ang magiging kawawa kapag dumami ng dumami ang basura kasi mas matagal pa kayong mananatili dito. So, ano bang gusto nyong maging future ninyo? Isang lugar na puno na ng basura? So, kaya ngayon pa lang pag-aralan nyo na kung paano ang maging malinis at magtapon ng basura sa tamang tapunan. So, ngayon, nais kong tukunin nyo kung ang tunog na L ay nasa posisyon ng inisyal o pinal. Kung ito ba'y nasa hulihan o unahan. Yan. So, narito yung mga salita. Tukuyin ninyo kung ito ba ay inisyal. Pag sinabing inisyal, unahan, o pinal, hulihan. So, paskil na itong L, ito ba ay pinal o inisyal? So, nasa pinal siya. Pinal o hulihan. Libro, libro. Na ito ang tunog na L. Pag sinabing L sa unahan, ito ay initial. Initial. Tahol, tahol. So, nandito. Nasa hulihan ulit. So, pinal. Letter P. Tapal. Tapal. Yan, nasa hulihan ulit. So, ano ilalagay ko? Okay. P, pinal. Sipol. Sipol. Nasa hulihan ulit. So, P ulit. Para sa pinal o hulihan. Para sa inyong karagdagang gawain, magsanay kayo magsulat ng letrang L o L sa inyong kwaderno. Hanggang sa muli, abangan ang susunod nating lesson. Salamat! Paalam!